welcome to Elix World. I'm Elix. I'm diagnosed with autism and ADHD. Please subscribe. Hi awesomes! Welcome back to my channel. Hi classmates! Tara, samahan niyo ako na alamin ang pinagmulan ng tinatawag na sigaw sa Pugadlawin. Ang sigaw sa Pugadlawin na kilala din sa orihinal na tawag na sigaw ng Balintawak. Ito ay ipinahayag ng Katipunan at naging simula ng himagsikang Pilipino laban sa Imperyong Kastila upang makamit ang kasarinlan o pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Kasaysayan ng himagsikan. Nang magsimula ang himagsikan, mahigit 300 taong ng pinamumunuan ng mga Kastila ng Pilipinas. Pinahirapan ng mga Kastila at ng mga praile ang mga katutubo o mga Indio. Ito ay sa pamamagitan ng sobrang pagbubuwis at sapilitang pagpapagawa. Ang isa sa mga panloob na sanhi ng sinasabing himagsikan ay ang walang katarungang pagbitay sa gomburza. Sila ay sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Ang pagbawas sa sweldo ng mga sundalo ang sanhi ng rebelyon na ito. Hinatulan ang tatlo na garotihin noong 17 ng Pebrero 1872 at sila ay kinilala bilang Gomburza. Ilang taon ang lumipas, isang ilustradong doktor na nagngangalang Jose Rizal ang magpapatunay na ito ang nagbago sa kanyang buhay. Kilusang propaganda. Itinatag ng mga ilang mag-aaral sa Europa ang kilusang propaganda. Ito ay pinamunuan ni Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, tulad ng sekularisasyon at gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ginamit nila ang paraan ng pagsusulat upang maipahayag ang reklamo o pag-aklas nila. No limit, tangere at el filibusterismo ang sinulat ni Jose Rizal na tungkol sa masamang pamamalakad ng mga Kastila ng bansa. Ito ay nagdulot ng pagmamahal ng mga tao sa bansa sa pamamagitan ng tuwing gabihang pahayagan na La Solidaridad, pati na rin sa mga akda ng ilan sa mga kasapi nito na ipahayag nila ang kanilang mga salubin tungkol sa kung ano ba dapat baguhin sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng ito, sa huli, nabigo ang kilusang propaganda na tuparin ang nakaatas na layon nito. La Liga Filipina. Noong 1872 sa pagbalik ni Jose Rizal sa Pilipinas, itinatag niya ang La Liga Filipina. Layunin ng kilusang ito na kinabibilangan ng mga tulad nina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini na ituloy ang programa ni Rizal na panloob na reforma sa Pilipinas. Nahati ang samahan na ito bilang Cuerpo de Compromisarios o samahan ng mga kompromisaryo na ang layunin ay magbigay ng pera sa La Solidaridad
Ang La Solidaridad ang naging pangalan ng isang samahan na mga Pilipinong ilustrado sa Espanya. Ito rin ang naging pangalan ng opisyal na pahayagan ng samahan na itinatag noong 13 ng Disyembre 1888. Ang isang radikal na pangkat naman ay nabuo sa pamumuno ni Andres Bonifacio at ito ay naging katipunan. Andres Bonifacio y de Castro. Si Andres Bonifacio ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo. Binansagan siyang ama ng katipunan. Siya ang nagtatag at lumaon naging supremo ng kilusang katipunan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Noong gabi ng 7 ng Hulyo, 1892, itinatag nina Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan o ang mas kilala na KKK, kasama ang mga dating kasapi ng La Liga Filipina. Ayon sa kasaysayan, noong 23 ng Agosto, 1886, sa maliit na baryo ng Pugadlawi na ngayon ay Bahay Toro sa Project 8 sa lungsod Quezon. Ilang araw nang ipagkanulo sa mga praile at nang mabunyag ang lihim ng katipunan, ay tinipon ni Gat Andres Bonifacio kasama ang may 500 katipunero. Sila ay nagpulong sa Pugadlawin kabilang ang mga revolusyonaryong sina Aurelio at Jacinto Tolentino ng Morong Rizal at Gregorio Mendez ng Tanay Rizal. Sa pulong na ito ay pinag-usapan ang simula ng paghihimagsik laban sa pamahalaang Kastila. At dito napagkaisahan ng mga katipunero na ilabas ang kanilang mga sedula. Ito ay bilang tanda ng kanilang paghihimagsik laban sa mga Kastila. Ang sigaw sa Pugadlawin ay tumukoy sa pagpunit ng sedula o sedulas personales. Ito ay bilang pagsuway sa batas at kautusan ng Espanya. Ito ay literal na may kasabang makabayang sigaw ng mga katipunero, kasabay ang sigaw ng "Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan!" See you again on my next video. Please subscribe.